time kasi isa sa mga reasons, Doc, na iniiwasan yung pag-check ng breast. Kasi masakit medyo yung mammogram, Doc. I've done it before. Grabe, ano ba yung procedure doon, attorney, kung paano ginagawa? Ginaganon mo yung breast. Kahit mas lalo daw sa lalaki, di ba? Kasi kahit lalaki nagkaka-breast cancer. So talagang, lalo pa pag wala kang laman daw, masakit kasi hihilahin talaga yung laman eh. Kasi ipitin sa ano, doon sa Kasi di ganon. ba doon makikita kung may bukol or wala. Ngayon may lumalabas ngayon, ultrasound. Pero I think, sinasabi nila, mas maganda pa rin daw yung mammogram. accurate ng mammogram. Kaya lang, ang sakit kasi talaga sobra. Kaya most of the time, yung mga tao pagka nirekomenda na, ako pag sinabihan ako magpamammogram, ako talagang 3 times ako nag-iisip bago. Kasi I've experienced it before. Dapat. Kasi, Dapat. Ba, Doc, dapat magpapamammogram? alam ko, basta mga pag 40s, gano'n. Hindi, basta may breast. Parang mahirap pang kasama. Nagsasalap. Mahirap pang kasama. May family history ka ng breast Cancer. CA. As Dapat, early as? 30s. Not so sure how early they would recommend it. Pero ako kasi, if you have a history of breast CA, I would have mga 35, 30 siguro, I'd have them screened And then you do it already. annually? No naman. Annually. Annually, depende sa age. Or depende Pero sa I would family refer them history na to the yata. obstetrician eh. So yeah, that the of course. obstetrician already will be the one managing it. So I wouldn't, I would just refer them for screening. I think pagka meron na silang na-detect sa'yo before na may bukol ka na, you have to do it like every year para Mas preventive frequent pa nga measures eh, or kasi frequent. kailangan tingnan ko Kung lumalaki, no? Kasi within a few months. Mabilis yun, di ba? From stage 1, halimbawa stage 1 Depends to on which ano. type. Depende. Pero is it really, breast cancer is really para bang yung genetic predisposition is a big Meron factor? types eh. May types, you know. Tsaka second leading cause of death na ang I think first sa babae, sa babae at lalaki, second siya. So ang dami na talagang nagkakaroon. Hindi nga natin alam, may genetic. Meron din sinasabi dahil sige there are nakakain. cases also na, di ba, kasi sabi nila, pagka meron ka, patanggal mo na lang. Oo. Di ba si Angelina Jolie? Oo, pinatanggal niya yung isa pa. Predisposed lang siya ha, Pero- predisposed kasi lang yung siya. mami niya, di ba? Kasi mami nagkaroon. niya meron. Pero there are cases na kahit na pinatanggal nila, meron pa rin eh. Yeah. Yung kumakalat eh. Tsaka di- Nag-metastasize. Saka, Doc, di ba yung Lymph breast, nodes. hanggang sa armpit, Yeah, ano? armpit. Sila, meron Kasi silang- meron kaming case na nilapit nga namin, meron na siyang stage 4. Lumapit Kasi siya sa umabot lumapit sa siya lymph nodes oo. niya. Lumapit siya sa amin stage 2 pa lang. So that was like 2 months ago. Eh inuwi niya sa probinsya imbis na ipa-check up namin kagad. So pagbalik niya, of course, needing help, hindi na niya mababa ito, Doc. So hanggang dito na yung end stage 4 na, naglalakad siya pa ganyan na. Tapos iba na yung smell, of course, no? Oo, meron. May smell siya. Tapos nung I was there, tinignan ko doon. Gusto ko kasi makita kung ano yung tsura. Talagang kalat na siya. And then, ang ano ko na lang doon, hindi na siya nahirapan. Kasi I think like 2 to 3 days after namin siyang ipa-check Depends on the up. kind. Parang nahirapan Kasi, sa huminga. Then Non-carcinoma. eventually she Through died. experience kasi, di ba pag ibang cancer, kasi especially pag breast, kay ano pala siya, kaya kailangan tinatanggal mo kasi nabubulok siya. Yes. So kaya umaamoy siya. Yes. Yun. At saka Kaya kung kailangan makalat- tinatanggal mo siya. Unlike yung ibang cancer, di ba, gagawan lang nila, mag-alternative medicine lang sila. Wala naman. Nasa Kasi, loob lang ng katawan oo, nila. nilalaki. Pero this one, tinatanggal dapat. Because parang umaamoy siya. Nabubulok. Nabubulok siya. I see. And also because it's parang External. it's extent. Yeah, okay. We know that Naman because eh. kasi yung mommy nga ni Diego, di ba, Yeah. had breast cancer. Kaya pagdasal dapat ang lahat ng mga taong dapat ipagdasal. Di ba? Totoo Speaking yun. of pagdadasal, alam mo kasi sabi nila, pag daw nagdadasal ka para sa ibang tao, mas tinatanggap daw ng Diyos yan. Pero syempre, para malaman natin kung totoo yan, pakinggan natin si Brother Eli Soriano para sa ating Biblically Speaking. Conforme po sa nananalangin, hindi po kasi lahat ng nananalangin pinapakinggan ng Diyos eh. Basahin natin ang Panaghoy 3. Tinakpan mo ang iyong sarili ng alapaap, na anupat hindi makadaan ang anumang panalangin. Sabi po ng Biblia, tinakpan mo yung sarili mo ng alapaap. Hindi nga makadaan yung panalangin. Meron po kasi yung panalangin, ayaw pakinggan ng Diyos eh.
Sabi po ng Biblia, tinakpan mo ang iyong sarili ng alapaap para wag makaraan ng panalangin. Meron po kasi mga tao, ayaw ng Diyos na pakinggan ang panalangin nila. Sino po yun? Basahin po natin sa Kawikaan. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Pag ang isang tao po pala ayaw makinig sa utos ng Diyos, siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Sa English, ang pagkakasabi, he that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Yan po sabi sa Biblia. Kaya conforme po sa mananalangin. Halimbawa, pinanalangin mo yung asawa mo, ikaw naman na hindi masamang tao, pinapakinggan po ng Diyos yun. Nakikinig po ang Diyos. 9:31 ng Juan. Pakinggan niyo po. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat, kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Ayan. Kung gumagawa po tayo ng kalooban ng Diyos, pinakikinggan po tayo ng Diyos. Yan po sabi ng Diyos. Ayan, mainam talaga pagdasal na lang natin sila. Maraming salamat, Brother Eli Soriano.